Good morning guys, welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video po guys is nandito po tayo sa likod ng hospital kung saan andun po yung morgue. Lumabas po tayo, nagpapasignal kasi wala nga signal sa loob. So ayan, nagpaalam muna ako kay Papa Bits. Lalabas muna ako, sabi ko sa kanya magpapasignal pa ako, baka mayroong mga message na importante or may nagme-message sa akin. Magpapasignal lang po ako. Alas 3 pa lang na madaling araw is naligo na po ako. Yung natutulog pa yung mga ka-housemate namin sa kwarto, mga ka-co-patient ni Papa Bits. Para po makalugar tayong maligo. At yun nga, tapos kong maligo, medyo gising na si Papa Bits. Tinanong ko po siya kung ano po yung inumin niya. Sabi niya kape, sabi ko wag, baka bawal ka sa kape, gatas na lang. So lumabas pa ako kanina mga alas 4 pa lang doon sa highway. Naghanap tayo ng bukas na tindahan. Bumili po tayo ng swak 3. Tapos nakalimutan ko na kailangan palang lagyan ng gatas, pero sabi ko wag na lang lagyan ng asukal pala. Lagyan ng asukal. Sabi ko walang asukal. Sabi niya wag na lang lagyan daw ng asukal. So yung baso, kinalahati ko lang yung tubig, yung mauubos lang po niya dahil ini-straw lang. Sabi niya okay lang naman daw na walang asukal. Tapos tinikman ko po kung anong lasa. So okay naman kahit walang asukal yung gatas na pinainom. Timing naman po na may doktor na nagro-robing, binigyan po siya ng gamot, tapos binipi. Actually ano naman po yung BP ni Papa Bits, parang normal lang kasi 120/80. Pag may nagbi-BP po, kada BP ganun po yung resulta ng BP niya. Parang hindi, parang normal lang po, normal. Tapos ayun, binhisan ko po siya. Yung oras pala ngayon guys is alas 5:30, pero tingnan nyo po yung paligid, maliwanag na. Tapos yung sikat ng araw is nandun banda sa kwarto ni Papa Bits. Nasisinagan naman po siya ng araw, pero kadali lang kasi yung araw is patakbo pa dito. So hindi po siya nainitan. Tapos trinay kong buksan po yung bintana. Kahapon kasi hindi ko nabuksan kasi matigas. Tapos ngayon nabuksan ko na dahil kahit 6 na electric fan, mainit pa rin po sa loob. Hindi po yan ino-off na electric fan, palagi pong nakaandar. Mainit pa rin. Kaya nga binisan ko si Papa Bits ngayon kasi yung t-shirt niya is medyo basa na yung likod. Pero ayun, kinuhaan ko siya ng video na nag-exercise po siya, nag-exercise. Tapos sabi ko po sa kanya, pag tinatanong ka ng nurse na ano yung pakiramdam mo, huwag mong sabihin na ganito, huwag kang magpa-baby, kahit dito huwag kang magpa-baby. Kahit hindi naman ibig sabihin na tinuturuan ko si Papa Bits na huwag magsabi ng totoo kasi para siya po para po siya makalabas agad. Sabi ko sa kanya, sabihin mo yung totoo, yung sabihin mo na, kasi yung unang tinatanong kung kumusta yung ulo mo, pakiramdam, sasabihin niya na medyo pa. Tapos ngayon totoo, tinanong ko anong pakiramdam mo, sabi niya na nawala na yung sakit ng ulo daw niya, parang okay na po yung pakiramdam niya. Tapos yun lang, hindi po siya makakilos-kilos dito dahil siyempre nakadextrose. Sabi niya sa bahay na daw siya mag-exercise. Huwag kang magpa-baby kahit dito kasi magtatagal po tayo, sabi ko sa kanya. Hindi naman po ibig sabihin po guys na pinapagsinungaling ko po si Papa Bits. Yung totoo lang, sabi ko sa kanya, wag mong pakiramdaman talaga kung kaya mong mag-exercise na katulad kanina, kasi nung isang araw hindi po niya nagaganon yung kamay niya, pero ngayon medyo
na ano na po niya, na close open po yung kamay niya, tapos yung isang paa po niya na itataas na po niya, na itataas. So kanina tinanong ko talaga siya na anong pakiramdam mo, sabi niya medyo okay na ko, no. Pero yun lang, yung pagsalita niya is minsan hindi po ako nakakaintindi. Kailangan pong ulit-ulitin sabihin na parang ganun ba, kasi minsan hindi talaga nakakaintindi. Tapos tinatawanan ko ba siya, sabi ko sa kanya na wag ka na lang magsalita. Tapos sabihin niya, babatuhin kita, sabi niya. Sige, batuhin mo ako kasi iwanan kita dito. Pag ganyan po yung mo, babatuhin mo ako. Sabi ko sa kanya, biruin mo, hindi po ako nakakatulog, lalong-lalo na ngayon yung tinulugan namin po na katre ni Chrislyn nung isang gabi. Nung unang gabi, okay lang, medyo nakahiga tayo. Meron na pong pasyente po sa isang katre. So nasa lang po tayo, nasa upuan. Yung inidiya ko, nagpunta po ako dun sa guard kagabi. Humingi po ako ng upuan, mga 2. Inihilihira ko po yung upuan, tapos dyan po ako natulog. So syempre hindi naman po ako nakakatulog kasi hindi pantay, masakit sa likod. Lang tayo, tatagilid, tihaya, ganun. Tapos bukas yung ilaw. Hindi talaga ako nakakatulog. At yun, pagtingin ko na alas 3 na, bumangon po ako, tapos naligo po ako. Tapos medyo naglinis tayo ng CR. Nilinisan, parang nasa bahay rin po ako. Nilinisan ko yung CR kasi yun po yung balak ko pagkatingin ko sa CR, kasi kami lang naman po yung gumagamit. Tapos parang napapansin ko hindi po siya pinapasok, nililisan, pero hindi naman ibig sabihin na walang naglilinis, kasi may nakapaskin na parang tulong-tulong maglinis kada kwarto. So yun, nilinisan ko kanina yung CR, tapos sinugasan ko yung balde. Yung susunod sa akin nagagamit, magugulat, sabihin, uy, nag-iba yung forma ng nag-iba yung aura ng CR. So ayun, tapos paglabas ko, nasikaso ko na si Papa Bits. Lumabas ako sa highway, bumili ng gatas, aswak, tapos itlog, tapos Skyflix. Yun naman yung kinakain ni Papa Bits. So yun, nakaubos po siya ng 2 linagang itlog. So ngayon tayo naman is mag-iisip pa kung ano po yung i-breakfast natin. Hintayin ko na lang po yung rasyon ni Papa Bits, kasi may rasyon naman po siya. Minsan hindi po niya nauubos. Ako na lang po yung nag-uubos. Tapos hindi na ako nagpapatid ng pagkain doon sa bahay dahil alam ko naman na walang magluluto. So hindi nila problema na hatiran kami ng pagkain ni Papa Bits, kasi yung rasyon ni Papa Bits hindi naman po niya nauubos. Mga ilang kutsara lang po yung kanin na kakain niya, or 2 subo lang, okay na. So ako na lang po yung kumakain. Natatawa po ko kasi yung ulam palaging karne din. Oh my gosh. Pero kahapon gusto niya po ng sabaw. Naghanap po ako ng sabaw. Naghanap po ako ng isda na sabaw. So yun, nakaano po ako ng tinulang bangus. Yun po yung binili ko. Tapos hindi naman po niya nakain yung isda, sabaw lang. Nilagay ko sa baso. Tapos ini-estro naman niya. Ubos niya yung sabaw. At saka pinagpawisan po siya. Ganun. Sabi ng Dr. Ornas, nurse, mabuti yung ginagawa mo para po maka-recover po yung katawan mo na lumakas uli. Kasi pag umiinom lang ni Papa Bits diretso, sabi niya, nabubulunan siya. Tapos lumalabas yung tubig. Okay lang kung naka-stroke. Kaya bumili pa ako ng stroke kahapon, mga
5 peraso para may papalit-palitan si Papa Bits. At kahit straw, tag 2 pesos yung isa. Okay, okay na lang yun. Basta importante si Papa Bits is magkaroon ng laman yung tiyan. Kasi pag anuhan lang natin na hindi po siya nakakakain, hindi naiinom, sabayan lang natin, manghihina po. Mas manghihina po siya. Mas pa yung katawan niya, hindi po makaka-recover. Tapos yun, kagabi nandito si Jing. Halos lahat nandito sila sa hospital. Bumisita si Jing, galing pa yun sa Cebu ng seminar niya, diretso po siya dito. Tapos pagtingin ni Papa Bits kay Jing, pagsabi ni Jing nga pa, tumulo agad yung luha ni Papa Bits. Sabi ni Jing, wag kang umiyak, mas lalo kang tawa lang kami, sabi ni Jing, wag kang umiyak kasi lalong pumapangit ka. Yun, medyo napa-smile si Papa Bits. Kasi kung sabayan po namin na naiiyak siya, so ayun, parang maano po siya. Kung sa waray is kakapoy siya, mahirapan, ganun. Kailangan lang, tawa lang, makikita niya tumatawa kahit sa likod ng tawa na yan is parang may pagkabahala, ganun. Hindi natin pwedeng pakitaan si Papa Bits ng pati kami is parang nagpapanik ba. Dapat sa kanya ipakita na okay lang, parang normal lang, parang wala lang po nangyari. So ganun. Yun. Sabi ko sa kanya, tulungan mo yung sarili mo. Hindi ako makakatulong sa sarili mo kung ano po yung nararamdaman mo. Dapat ngayon magpursige ka na lumakas uli, bumalik po yung normal mong lakas. Sabi ko, nasa sayo, ikaw lang po yung makakatulong sa sarili mo, hindi ako. O ako, maalagaan kita, pero hindi ko lahat po alam kung ano po yung nararamdaman mo. Ganun. Hindi po ako yung magpupursige na gumaling ka agad. Siyempre ikaw magpupursige ka dahil ikaw yung may nararamdaman at alam mo kung ano ang dapat gawin. Sabi ko sa kanya, wag na yung so ngayon nagkaroon ka na ng lessons, kumbaga nagkaroon ka na ng lesson na kung ano po yung pinagsasabi ko na dapat wag hindi yung sasagutin mo lang ako, sabihin mo kasi may term po siya na sinasabihan lang po kami, wag kayong makialam kasi alam ko. Tapos sabihin niya na importante lang may medisina iniinom. So ayun, meron nga siyang medisina na nga iniinom, pero hindi naman po yan parang ikakaano mo yung ikukumpiyansa na ganun, meron kang mga gamot. Siyempre katawan din po yung katawan po din yung bumibigay. So sabi ko, bahala ka. Minsan tinitingnan niya po ako, tinitingnan niya, tinititigan ko. Sabi ko, bakit tinititigan mo ako? Sabi, wala. Ako, sige, wag mong tulungan mo yung sarili mo, bahala ka dyan. Sabi ko sa kanya, ikaw lang hindi ikaw lang yung nahihirapan ngayon, pati ako nahihirapan. Mas lalo po ako dahil hindi po ako kakatulog na mabuti. Kasi wala, ayun, uupo lang. Minsan din parang umaano yung ulo ko, sumasakit din ang dahil po sa kulang po sa tulog. Ayan, nandito tayo sa Lakewood. Yan, highway na po yan, highway. Tas ayan, Prince na po yan, Prince. Nasa likod po ng Prince yung hospital. Tapos dyan po is morgue. Yan. Tapos ayan, papasok na tayo guys kasi baka hinahanap na tayo ni Papa Bits. Video lang tayo dito saglit kasi
bawal po yung nagbibideo, nagpipicture. Tutulog pa. Didi? Ada pa na kanina, doktor? Umiinom po siya ng tubig. Ano? Kina? Anong pakiramdam? Ha? Wala. Ano ba? Uuwi na daw ko na siya. Uuwi. Hindi maintindihan. Sige. Sige, exercise. Ha? Ha? Lastiko? Lalagyan ng lastiko? Ha? Yan. Exercise na po siya, guys. Ha? Dumbbell ni Sansan na in order. Kakaya pag kuha na team Dix Cruz kaya nagdudugo. Tiil. Paa. Pwede nang umuwi. Pwede na. Ha? Ha? Ano? Tubig? Magigib ka ng tubig. Sige. Paano magigib na meron naman tayong deep well? Mineral? Ano mat mineral? Bubuhatin mo? Hindi ka pa nga ganyan. Hindi ka nakakabuhat. Ngayon pa. Malakas lang ang loob. Ha? Malakas lang ang loob. Malakas lang ang loob. Sus. 1, 2. Sige. Wow. Nasa digidig. Ano, Jasmine? Sasayaw ka mo ni Jasmine? Sige. Ayaw paluya-luya kay magsasayaw ka mo ni Jasmine. Kasi po, naka-schedule po kaming magpa-ginsan ni Papa Bits para sa dibo ni Jasmine, yung anak ni Ate Sixi na panganay. Magdidibo kasi sa September 7. Naka-schedule po kami. Yun, nakisabay naman si Papa Bits. Iwan ko sa kanya, kung hindi niya po tutulungan yung sarili niya, sabi ko sa kanya, yun, iiwanan kita. Nasa sayo yan. Ha? Taon? Hikab ng hikab. Ha? Ano? Maya? Sabi ng nurse, mga 6 month ang recovery mo. Nasa sayo lang kung papabutin mo ng 6 month. Nasa sayo lang yan. Kung di mo tulungan yung sarili mo. Kahit anong tulong ko naman sa'yo, kung hindi ka nakikig-cooperate, sige. Ano masonskit? Superman. Ayaw lagi iyaral sa team ko. Nagdudugo. At usala, kaya siya matkuhan. Ayan, may Dix Cruz. Sige, pwede naman untok. Or makasuntok ka pa. Ikaw masusuntok. Sige. Ayan guys, nag-exercise na po siya. Kasi sa bahay,
Pagkagising niya, yung oras ngayon guys is alas 6:20. Gigising siya, bababa. Tapos uupo. Tapos yung paa niya is nakapatong sa mesa. Yun lang yung exercise niya. Agoy, Ginoo ko. Ngayon, gusto na niyang mag-exercise. Yan po yung sinasabing may kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Mag na daw po siya. Magwo-walking. O sino, o kaya kuno tatalo na lang siya doon sa tiris. Ito yung inom. Ha? Agap, inom. Ha? Agap, sa inyo. Kakapit sa niyog. Oo. Sige, kapit. May susumba sa taas. Ha? May susumba na ako dito. May sounds daw kuno siya sa taas. Magsusumba daw siya doon sa taas. Sige. Ano yung sindang? Ha? Yun. Hino? Sindang. Raypad to pa ko nung balay. Tatanong siya kung inuwi na daw si Jing kasi doon natulog sa bahay. Dahil parang narinig ko kay Jing or nasabi ni Jing kagabi na mag-a-absent siya po ngayong Lunes, August 3. Kasi galing lang po pa siya ng seminar. Nung papunta po siya ng seminar sa Cebu City, kami naman is papunta ng hospital. Pero wala po siyang kaalam-alam. Kasi hindi nga ako nagpaalam sa kanila. Dahil ayoko silang mamroblema. Ayan, kumakain na si Papa Bits. Ayan po yung rasyon sa kanya, tinula. Yan, medyo nakakakain na si Papa Bits ng mabuti. Gusto niya yung may sabaw. Timing naman, tinula po yung rasyon sa kanya, tsaka itlog. Tayo ng tubig, naubos na po yung isang basong tubig, malamig. Dito po yung water station. Yung nainom niya, mga 2 araw po is kalahating tubig, baso lang. Kalahating tubig ba? Kalahating baso lang kasi yun, parang nahirapan po siyang lumunok. Ngayon, 1 baso na po yung naubos niya. Sabi ng doktor, dahan-dahan lang yung pag-inom daw. At saka hindi po masyado muna na maraming tubig. Hinay-hinay lang daw. Kasi baka daw mabulunan. Sige, ubusa ito na kanon. Para tayo maka-uwi. Kasi dati-dati 2 subo lang.
Ngayon mauubos na po guys yung kanin. At ayan guys, lumabas na naman po tayo dahil may resita. Tatlo po yung pinabibili. Hindi ko alam kung magkano po ito. Oh my gosh. Tapat lang po yung pharmacy, pero minsan wala. Yung binibili, hindi available. So naghahanap po tayo ng ibang pharmacy. Umaabot po ako doon para maghanap. Okay lang kung dito lang sa tapat na pharmacy meron, kasi malapit lang. Tatawid tayo guys. Tingin-tingin lang kasi yung mga sasakyan dito is mabilis yung dumadaan. Kurbada pa naman. So, ayan na, tawid na tayo. May padating na multicab. At ayan, yung isa lang po yung may available. 1,350 po. Yung isa, maghahanap pa po tayo sa ibang pharmacy. Iwan ko kung magkano na naman ito. Pupunta tayo ng ibang pharmacy. Magtatanong. Yan po yung binili natin. Tatlo. 1,350 po. Dito naman tayo magtatanong. Ayan, nakabili na po tayo ng isa. Medyo nakahinga tayo ng maluwag kasi tag 20 lang po yung isa. Bali tatlo. Yung pang-inject po yung medyo mahal-mahal guys. At ayan, pabalik na po tayo sa hospital. At ibibigay natin ito sa nurse station. Whew. Parang, oh my gosh, talagang masasabi natin bawal talagang magkasakit guys. Ito na ay paluya-luya kay mahal lagi itong medisina. Kaunan saging para muli ka niyan. Jesus, uli na kita. Kaon ban saging kay para ka lumaksi, para kita makauli kay mahal itong medisina didi. Na napa-high blood gihap. Itong medisina. Diri pwede didi mag-iniha, diri pwede didi mag-inukoy, diri pwede magluya-luya, kailangan magpalakas ka, magpagaling. Ha? Ano? Metformin. O sige, inom ka na. Ha? Para inuman? Ano? Ha? Stainless? Jesus, tumbler? Ayaw na pag tinambler, diri ka na nga ni nakakaakos. Diri na magkot. Kay makuha kita yung tubig nga to, magkot. Yung gusto nimo. Ayan, kain muna tayo ng nilagang itlog. Naubos ni Papa Bitch yung rasyon na. Las 9.
Tinalikuran na tayo ni Papa Bits. So, lalabas muna tayo. Pupunta tayo ng likod para pa-signal. Tapos na po kasi siya bigyan ng gamot. Dito tayo sa labas, sa likod ng hospital magtambay. Mas mapresko po dito. Natural lang ang hangin, hindi electric fan. Yung electric fan anim na piraso po guys. Yung ceiling fan, pero mainit po yung hangin. So, ayan. Medyo mainit na po din dito. Yung oras po is alas 9. Alas 9:20. Pero ayan, maano na po yung init ng araw. Tapos ayan, sabi ko, nasa likod ng Prince yung hospital. Highway na po doon. Dito tayo magpa-signal dahil hindi tayo nakakasagap ng ng balita. At hindi po hindi po kami nagkakaintindihan mag-usap-usap dahil walang signal sa loob. Hindi tayo makapag-update sa kanila. At nag-chat si Jing, papalitan muna ako dito magbantay kay Papa Bits. Pinapauwi muna ako. Siya muna yung magbabantay. Nag-chat po siya kung uuwi daw ako dahil siya muna yung magbabantay dahil absent ngayon si Jing. Yun nga, parang nasabi ko rin yun, na parang absent si Jing ngayon dahil galing pa lang siya sa seminar. So sabi ko sa kanya, sige, ikaw muna yung magbantay dito dahil maglalaba muna ako ng mga damit ko, tas kay Papa Bits po binihisan. Tapos bukas naman, kasi may aasikasuhin po ako, si Ronald naman po yung magbabantay. So ayan guys, pasok na tayo. Antayin natin si Jing na dumating dahil papalitan po niya ako na magbantay dito kay Papa Bits. Uwi muna ako para maglaba, hindi po para mag-relax. So ayan, may rasyon naman si Papa Bits para ngayong tanghali. Yung oras is 15 para alas 11. Ayan po yung ulam po niya. May gulay at saka linagang baboy. Baboy na naman, patatas, kalawiti na ngayon si Papa Bits, kalawiti. Pero ayan, natataas niya na po yung kanang kamay niya. Sige, kain ka dyan para lumakas. Bumili pa ako ng saging, pero ayan, meron din po siyang rasyon na isang pirasong saging yan. Higop ng sabaw si Papa Bits. Higop ng higop. Kanina naubos din po niya yung kanin. Kaninang umaga. Yung ganito karami. Ha? Sabaw? Ha? Naman. Ay, yung gulay pala sa nilaga, ayan. Patatas at saka repolyo. Ha? Iba? Utan lagyaw. Ginisa. Ano ba yan? Hindi linuto sa toyo. Sige, kain ka para lumakas. Higop. Katapos yung pagkain, mait eh. Pagkatapos daw niyang kumain is maiti. Pupunta po ng CR. Yan po yung trabaho ni Papa Bits. Pagkatapos po niyang kumain, si CR talaga siya. Hindi pa dumadating si Jing kasi yung motor ni Papa Bits ginamit ni Sansan pagpasok. Wala naman maghahatid po sa kanya. Pero yung motor na isa is nandun. Papatay-patay.
nandoon si Ronald, sabi niya, ay hatid sana niya si kuya niya. So, walang motor. Kasi yung motor ni Papa Bits nga is nandun kay Sansan. So, bali hintayin pa yung si Sansan. Umuwi ngayong tanghali. Tapos, ihatid na lang po siya uli pagpasok. Tapos, pupunta na yun sila Ronald at saka si Jing dito. Sabi naman ni Jing, bago daw ako umalis or pasiarin muna si Papa Bits. Hindi ako, Ano? parang malasap niya. Sus! Naiwan ko sa'yo. Yung iti ba? Ano? Yung iti ay parang tutunan niya. Sus! Wala akong naintindihan. Kain ka na lang dyan. Huwag ka nang magsalita. Tawa lang tayo, guys. Tawa. Makuri. Mahirap tayong magseryoso. Tawa na lang po natin. Wala, hindi na tayo natitirhan ng rasyon ni Papa Bits kasi nauubos na po niya. Ikaw ang papayat. Ako hindi. Ha? Ikaw ang papayat. Oh, Ikaw? ako pala yung papayat. Siya kuno hindi. Ito Talagang nga, magbutaw ka niya rin. wag daw ko na akong magpatawa, baka daw siya mabulunan.